Tungkol po ito sa pulburon. Although natanong ko na to sa inyo, noon daw po bang nagpa-drug test si Marcos Jr.? Present daw po ba kayo? No, I was not. Talking of being a scammer, ito po ang nagsasalita. Sinasabi daw noong nagsabi si Pangulong Duterte na drug user ka, ang mga nakapaligid sa iyo, sinasabi kaagad nila na hindi daw totoo na bangag ka o drug user ka. Fake news Kasi, fake news daw yon. Kasi noong kumakampanya ka pa lang, sinasabi mo daw na nagpa-drug test ka na at ito ay kasama mo si Vic Rodriguez. Pero ito ay pinagkasinungalingan ni Vic Rodriguez dito sa isang interview. Ito, pakinggan natin si Vic Rodriguez. Tama. Tungkol po ito sa pulburon. Although natanong ko na to sa inyo, noon daw po bang nagpa-drug test si Marcos Jr.? Present daw po ba kayo? No, I was not. Okay. Because the situation prevailing then, I'm not justifying, just a brief background. The situation then, I think it was still yung lockdown. And ang movement ng tao pa isa-isa. So, hindi talaga pwedeng, puntahan natin, sama-sama, etc. Because I remember, even when I served the results in three agencies, pag-isa lang din ako dahil bawal pumasok. Okay. So, hindi nyo na-witness? So, So, hindi wala akong okay, malinaw yan sa ating mga kababayan. So, ang nakita nyo na lang is result, right? Tama. So, at this point in time, hindi pa rin po tinitake seriously ng presidente ang challenge ng taong bayan na again, kailangan talaga natin siyang kulitin para magpa-test? Balikan ko yung sagot ko sa iyo, Maharlika. Kung ako inakusahan ng kusino man, and readily, I will submit myself to anything. And especially if you're the highest leader of the land. Because mahirap mag-govern pagka pinagdududahan ang iyong integrity. Regardless of who is the president, I'm speaking effectively na sa Filipino. Kahit siguro sa ibang bansa nangyari ito, mahihirapan magpatuloy mag-govern hanggat may mga hanging questions at serious imputation or allegation hurled. Itong masakit. Nung katatapos lang na naglingkod ng Pangulo na sinunod mo. So mahirap di ba? And then hindi pa tinitigil yung charter change na pwede naman. Hindi tinitigil yung pagkalikot sa pondo ng 2024 na nasa 700 billion. And now maybe people, especially those who crafted this, are laughing at me, at you, at us, because maybe our figures are inaccurate, 700 billion, baka 600 lang, baka 800 billion. Precisely our point. Because tinatago ninyo sa amin. Kaya kami, yung ibang kaibigan namin, nag-extrapolate na lang, yung iba naman, based on kanilang mga informante na nakakala sa kung saan, na nandiyan yung 700 billion. But, whether it's 1 billion or 700 billion, that's downright corruption. That is unconstitutional. Yung hearing din sa Senado, merong lumabas na, again, feel free to correct me on the figures, 27 billion na sinasabing akap. 26 billion na hindi naman pala kasama doon sa pinirmahan ng mga senador, pero yung final form ng budget ay naroroon ang masaklap na pirmahan o pinirmahan. At ngayon na nga ay isang ganap na batas. So, hindi pa naman tapos. Sana, madesisyonan dahil I think may kaso na yan sa Korte Suprema. Antayin na lang natin yung magiging husga ng kataas-taasang hukuman. So, klarong-klaro po na yung mga yung nagpapaumanhin in behalf of Marcos, ano bang tawag niyan? Apologetic. Apologetic in his behalf na hindi naman totoo yang drug addict si Marcos. Hindi naman totoo yang bangag. At hindi nagsasabi ng totoo dahil bago pa lang mag-eleksyon ay nagpa-drug test na sila at minention nila yung pangalan ni Vic Rodriguez na siya mismo. Pero dito, sabi ni Vic Rodriguez, kasinungalingan yan dahil hindi naman ako kasama nung nagpa-drug test.
malay ko kung niluto lang yung drug test na yan or pwede ka namang bumili ng resulta eh. O, pwede ka namang makiusap doon sa drug testing na gawin mong negative yung test ko. Ang sinasabi ni Vic, nung natapos na yung drug at may negative na result, siya lang ang inutusan na mag-submit doon sa mga ahensya at nagpatunay na walang drug signs or hindi iinom or kumakain ng droga si Marcos. Pero klaro-klaro dito na parang pinagsabi ni Vic na walang katuturan yung drug test na yon. At tinanong siya, ano ba ang tingin mo? Kasi there is a demand. Mayroon pong clamor na magpa-drug test ito si Marcos. At sabi ni Vic, ito yung napaka-loyal sa kanya, tumulong sa kanya, manalo siya. At ano ngayong sinasabi ni Vic Rodriguez? Kung ako ang head of state, siyempre, talagang ipuproba mo yung kredibilidad mo sa taong bayan. Maski sa ibang bansa, regardless of sino ka, pero kung ikaw namumuno sa isang bansa, kailangan maiprobahan mo yung pagdududa ng tao para maging effective ka na leader ng bansa. So, yan isang hamon din kay Marcos galing sa sarili mong kaibigan mo at naging executive secretary mo. At kaibigan pa hanggang ngayon. Kaibigan pa rin sila hanggang ngayon. At this is a friendly advice sa iyo, Marcos McCoy Jr. from Vic Rodriguez. Magpa-drug test na po kayo. Huwag mong idaan sa tawa-tawa o sa ano pang klase na alibay. Yeah, because that's the only thing that will put this issue to rest. Yeah, because Wala nang iba eh. ang daming nagsasabi na talagang gumagamit ka eh. Ito, Here's another one. kaibigan ito, mga kabarkada ito nung panahon na kasama mo sila Bong Dasa, sila Toti Belda, yung mga grupo-grupo mo na sila Lito Tayag, yun ang mga kagrupo mo noon. At ito, yung asawa ni Nikki Cositeng noon. Best friend ni Oo, Bonget. ni Bonget. Ito mismo ang asawa, si Nikki Cositeng, who is a prominent lady at the time. Ito po yung sinasabi niya tungkol sa iyo. I remember Mr. Marcos as candidate today, before. It never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break. Just a respite. Even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator. Just the words used. Even Yeah. that. So, yan, interview kay Nikki Cositeng. Kaano nila yan ka-contemporary at saka the same circle. Yeah. At, oo. Yung asawa niya, si Bing Magpayo. Kasama ko sa Beda. No, si Bing Magpayo, yeah. Oo. Grupo nila yan, si Bing, no. Yeah. So, yun po ang mga patunay that there's really a clamor, Mr. McCoy Jr., sir. Dapat nga ang pangalan nito the constant traveling butterfly. Kasi this week nasa Australia na naman uli. Which brings us to the alibi again ni Marcos na ito, mag-travel na naman siya uli. Kasi attend daw ng magsasalita daw sa parliament. And what is that to the Filipino people? Yan ba ay makapabuti sa kahirapan ngayon? Yun ba ay makapaibsan ang ating kahirapan ngayon na magsatadaldal ka doon sa Australian Parliament?